Magandang umaga po. Sige po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y bumasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible sa unang Timoteo 3:14-15. Unang Timoteo 3:14-15. Umaasa akong makapupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko sa iyo ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia na buhay na Diyos, haligi at sandigan ng katotohanan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Yahweh, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay narito upang makapanambahan sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay ibigay mo po ang mga pagpapala na gusto mong ipagkaloob po sa aming lahat, Panginoon. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. Hindi po makita ang aking karumihan, ang aking pagkatao, kundi makita po, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita at ang kaliwanagan nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Punta po tayo sa lighter side. Ano po? Alam niyo po, malaki po ang pagkakaiba ng church sa restaurant. Amen po ba? Iba yung church, iba yung restaurant. Malaki din po ang pagkakaiba ng church sa office. Amen? Amen po? Lalo na yung church sa sinihan. Amen po ba? Dito po pinapakita po ni Apostol Pablo, sinabi po niya rito sa verse 15, sabi niya, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung paano ang dapat maging ugali ng bawat kaanib sa sambahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng buhay na Diyos, haligi at sandigan ng katotohanan. Amen po ba? Basahin ko po ulit sa Ingles. Sabi po sa Ingles, 1 Timothy 3:14-15, these things write unto thee, hoping to come unto thee shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Amen po ba? Next po. Sabi po rito ni Apostol Pablo, interested po siya doon sa kung paano tayo magbibehave sa loob ng bahay ng ating Panginoong Yahweh. Amen po ba? Interested po siya kasi sinabi niya ang sabi po, yung perception, makikita po na ano ba yung perception ng ating Apostol Pablo, kung bakit sinabi niya iyon, sa church mismo. Sabi, ang perception po, the perception that thou mayest know. Ang perception po, malaman natin kung paano magbibehave sa loob ng church. Amen po ba? Kasi, meron talagang hindi nakakaalam. Amen po ba? Kung hindi mo alam, so paano mo malalaman kung paano ka magbibehave sa church? Amen po ba? Katulad nga ng sinabi ko, there is a difference. Pag nasa restaurant ka, sa restaurant, kain ka lang ng kain doon, sa church, di ka naman pwedeng kumain sa church. Amen po ba? Sa office, trabaho ka lang ng trabaho, sa church hindi. Nananalangin tayo, nagwo-worship tayo sa Panginoon. Yun yung ginagawa natin sa church. Amen po ba? So that is the perception. Sabi, the ability to see, hear, or become aware of something through the senses. The normal limits to human perception, the state of being or process of becoming aware of something through the senses. So we must be aware how to behave in church. Amen po ba? Amen? Next po. Sabi po, nakita nyo natin yung perception ni Paul. Ngayon, tingnan natin yung propriety ni Paul. Sabi po dito, the propriety
how thou oughtest to behave thyself. Ano po ibig sabihin ng propriety? The quality or state of being proper or suitable, appropriate. So, ibig sabihin, gusto ni Apostol Pablo na tayong mga mananampalataya ay maging appropriate, suitable, proper yung action natin pag nandito tayo sa bahay ng ating Panginoong Yahweh. Pag nandito tayo inside the church. Amen po ba? Amen? Naintindihan? Amen. So, nakita natin yung propriety, then the place. Saan? In the house of Yahweh, which is in the church. And what is the priority? Siyempre, ang priority is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Amen po ba? Napakatindi, ano po? Bakit sinulat ni Apostol Pablo ito? Bakit sinabi ni Apostol Pablo na you must behave in church? Una, we have the propriety, the priority, the place. Amen po ba? So, ayan, the place and the priority. Next. So, alam nyo na po kung ano ang ating pamagat. Pamagat natin is how to behave in church. At unang-una po, unang-una pa lang sabi sa Psalms 104, enter into His gates with thanksgiving and to His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Alam niyo po ba, papasok ka pa lang sa gate ng ating church, kailangan maging thankful na tayo. That is the attitude. That is the way we behave. We must be thankful. Amen po ba? Magpasalamat tayo dahil ginising pa tayo ng Panginoon. Amen po ba? May mga tao natutulog lang. Amen, inatake na sa puso. Yung tatay ni Ronil. Amen po ba? Meron mga ibang tao dyan, nagkakasakit. Hirap na hirap, pag-gising nila, di sila makapunta ng church. Amen? So be thankful. Napakarami nating ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Unang-una, be thankful for Yahweh. Maging thankful tayo dahil meron tayong Diyos na sinasamba, meron tayong Diyos na pinananaligan, meron tayong Diyos na pinararangalan, at meron tayong Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Kailangan maging thankful tayo dyan. At yung mga pinagkakaloob niya sa atin, napakaraming blessings na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At ang hindi natin napapansin ng mga blessings ay yung mga blessings na hindi kayang bilhin ng kahit anumang salapi. Amen? Yung ating hangin na hinihinga, pagka tinanggal ng Panginoon yung oxygen, patay tayong lahat. Amen? Yung tubig na ating iniinom, pag natuyo na yung tubig, wala na tayong mainom. Paano sila makakagawa ng tubig kung wala na ring dagat? Amen po ba? Amen? Yung mga hindi nababayaran ng salapi na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, we must be thankful. At pagpasok natin sa gate ng church natin, makikita sa mukha natin if we are thankful. Kaya nga, yung ibang mga pastor, sinasabi, alam nyo, dito sa church natin, bawal ang nakasimangot. Magkaka-wrinkles ka lang pag nakasimangot ka. Amen po ba? Yung problema mo sa bahay, huwag mo nang dali sa church. Amen po ba? Kailangan, pag nandito tayo sa church, we are thankful at ready tayo to worship our Lord, Yeshua Christ. Amen po ba? Ang problema, hindi ko na muna sasabihin yung problema. Amen po ba? Sabi, we must be thankful. We must be thankful for Yahweh. We must be thankful doon sa pinaka-importante. We must be thankful for our salvation. Sapagkat sinave tayo ng ating Panginoong Yahweh. Dahil katulad ko, kung hindi ako na-save, ano ang kahihinatnan ng buhay ko? I am a drug addict, sinabi ko na sa inyo. Kaya lang binago ng Panginoon ang buhay ko. Marami nagsasabi, napakahirap baguhin ang aking sarili. Paano mo nga mababago ang sarili mo kung wala kang walang tutulong sa iyo? Hindi mo kayang pagbaguhin ang sarili mo nang sa sarili mo lamang. Hindi mo kaya. Amen? Kailangan panahanan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan tanggapin mo ang ating Panginoong Yeshua Christ bilang yung Diyos na tagapagligtas na alam ng maraming tao, alam ng marami kahit hindi pa saved, alam na nila na yun yung dapat gawin. Pero hindi nila ginagawa. At ang ginagawa nila, pinahihirapan nila ang kanilang sarili, pinapabuti nila ang kanilang sarili, at gumagawa sila ng mabuti, pero hindi yung sapat.
Amen? Hindi ko po sinasabi huwag kayong gumawa ng mabuti. Amen? Sapagkat ang paggawa ng mabuti, that is works. Amen? At hindi ka maisasave ng mabuting gawa. Ang makapag-save lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua na nagbubo ng kanyang buhay dun sa bundok ng Kalbaryo at namatay para sa ating mga kasalanan. Tinubos ang ating mga kasalanan na kung sino man ang tumanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami naghahanap ng peace of mind ngayon, mga kapatid. Gusto ko magkaroon ako ng peace of mind. Gusto ko, pagtulog ko, mahimbing na mahimbing ako. Yes, mangyayari yun kung nasa sa iyo ang ating Panginoong Yeshua Christ. At kahit anumang problema ang dumating sa iyo, at kahit anumang dagok ang dumating sa iyo, yung pananampalataya mo ang still na magsasabi sa iyo, magpakatatag ka sapagkat kasama kita. God is always with us. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. We must be thankful for our salvation. And thirdly, we must be thankful for our church, Great Shepherd Baptist Church and Ministry. Kung wala po ang institusyong ito sa Gapan, hindi po tayo magkakasama-sama. Hindi po tayo matututo. Hindi po tayo maitutuwid. Hindi po natin malalaman kung ano yung will ng Panginoon para sa atin. At hindi natin malalaman kung ano yung blessing na ipinagkakaloob ng Panginoon pag faithful tayo sa kanyang simbahan. Amen po ba? Amen? Magpasalamat po tayo sa ating pastor na sa tinagal-tagal po niya na nagpapastor dito ay nakita po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Bagamat nakita po natin ang ating pastor na nagkaroon ng karamdaman, pero hindi po yun naging hadlang upang lalo siyang mag-serve sa ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Pamilya ng pastor. Amen po ba? Napaka-blessed po natin sapagkat sa ibang pinanggalingan ko pong mga churches ay talagang napakahirap magpastor. Ano po? Talagang makikita mo yung pastor, pagpasok mo sa bahay nila, lalo na po yung nag-uumpisa. At alam ko, naranasan na rin po ito nila Ma'am Neng nung nag-uumpisa pa lang po sila. Makikita nyo po kung gaano kahirap ang magpastor, kung paano kahirap ang sumunod sa ating Panginoong Yeshua. At nang sunabi ng ating pastor at ang pamilya, I am decided to follow Yeshua. Nagkasama-sama na po tayong lahat dito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Be thankful for Yahweh. Be thankful for our salvations. Be thankful for our church. Be thankful dun sa Bibliang binabasa po natin ngayon. Amen? Yan po yung salita ng Diyos na atin pong pinagbubulay-bulayan, na atin pong pinag-aaralan, na atin pong isinasabuhay. Yung po pinaka-importante sa lahat. Sa buhay po natin yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, we must be thankful for your church family. Yung sinabi ko nga po, kila pastor, we must be thankful for the opportunity to give. Amen. Meron po tayong opportunity na magbigay dito po sa ating church. Kung ikaw ay nakatutulong sa labas ng bakuran ng church, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan natin, we must be thankful, lalo na sa pagbibigay dito sa ating church. Sapagkat ginagamit ka ng Panginoon para maging katuwang tayo sa ministeryo ng ating Panginoong Yeshua. Hindi ka makapag-preach, hindi ka makakanta sa choir, amen? Pero faithful ka sa Panginoon at kaya mo magbigay, magbigay ka. Mas double blessing kung nakapag-preach ka, nakapagbibigay ka, nakakapanalangin ka, at faithful ka sa Panginoon. Doon mo makikita yung kapayapaan ng buhay na kakamtamin natin. Amen po ba? Amen. Sabi po rito, be thankful for the opportunity to give. Be thankful for the singing. Doon sa mga choir. Magpasalamat po tayo dahil umaawit tayo sa ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Dito lang po ako
nakaawit sa choir. Sapagkat alam niyo naman po yung boses ko, narinig niyo na. Hindi po ba? Pero dito sa choir, kailangan po, kabisado mo lang yung tono mo. Kung tenor ka, kabisaduhin mo yung tenor mo. Makikita mo, hindi mahihirapan si Ma'am Ning. At napakagandang lalabas. Sapagkat, hindi dahil kay Ma'am Ning, kaya na tayo ginagalingan natin. Hindi po ba? Dahil sa ating Panginoong Yeshua. Sino ba inaawitan natin? Inaawitan natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, we must be thankful for the preaching of the gospel. Sapagkat yan yung nagtutuwid sa atin, yan yung nagtuturo sa atin, yan yung nagpapaalam sa atin kung paano tayo gagawa, kung ano yung gagawin natin, kung tama ba o mali. Amen? At pag isinabuhay natin yan, diyan natin makikita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po ba? At wala nang pinaka-importante dito sa atin, kundi yung salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi ako naniniwala sa mga ibang salita at sabi-sabi. Kaya nga lagi in prayer meeting, lagi ko sinasuggest, mga kapatid, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kung hanggat maaari, kung ano yung tinuturo sa akin sa Bible School, yung hermeneutics, ituturo ko sa inyo. Kung paano talaga magbasa ng Bible at kung paano talaga natin maiintindihan yung salita ng Diyos. Tatandaan po natin, hindi mo pwedeng pag-aralan ang salita ng Diyos sa pamamagitan mo lamang mag-isa. Hindi makita. Kailangan meron kang hermeneutics na sinusunod upang makita mo, matumbok mo kung ano talaga yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Hindi yung ibig sabihin na nag-i-interpret. Sapagkat sa tagal ko na po ngayon na nagbabasa ng Bible at nag-aaral ng salita ng Diyos, napakarami pong mga interpretation na mali. At yung sarili nilang kagustuhan, pagka gusto nila, ini-interpret nila, ibinay-base nila doon sa kanilang paniniwala. Pero pagka kumukontra doon sa kanilang paniniwala, kinakalimutan na nila yon at hindi na pinag-aaralan. Amen po ba? Lalong-lalo na po kung nakasulat lahat sa red letters. Ano po ibig sabihin nakasulat sa red letters? Ang mismo Panginoong Yeshua ang nagsalita. Amen po ba? So, number one, we must be thankful. How to behave in church? We must be thankful. Number two, sabi sa Acts 2:46 and 47, and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47, praising Yahweh and having favor with all the people. And the Lord Yeshua added to the church daily such as should be saved. Ewan po ba? So, nakalagay po dyan in number 2, we must be thankful. And number 1, we must be thankful. And number 2, we must be unified. Ano po ibig sabihin ng unified? Yung meron po tayong isang kaisipan na yung kaisipan na yon ay nanggagaling walang iba kundi sa mind ng ating Panginoong Yeshua Christ. Na bawat gagawin po natin, sasabihin natin, i-ask natin ang sarili natin, is this the mind of Yeshua? Ayan po ba? Is this the mind of Yeshua? Ano? So, in praising Yahweh, we must be sensitive kung ano talaga yung nilalaman ng kaisipan ng ating Panginoong Yeshua. At paano natin malalaman yung kaisipan na nilalaman ng ating Panginoong Yeshua? Ito ay tinuturo ng ating pastor. Tinuturo ng ating mga tagaturo. At nanggagaling ito sa salita ng Diyos na kaisipan ng ating Panginoong Yeshua. Tatandaan niyo po, lagi ko pong sinasabi, na kailangan tuwing babasahin natin ang verses na salita ng Diyos, kailangan ilalagay natin, tatanungin natin, ito, ano po ba yung kaisipan mo, Panginoong, dito? Amen? Kasi, alam mo sa Bible studies po namin, meron po kanya-kanyang interpretation. At lahat ng salita ng Diyos ay ibinabase namin sa aming nararamdaman, sa aming nararanasan. Yes, napakaganda po nun. Amen po ba? Pero tandaan niyo po, lahat po ng salita ng Diyos hindi po pwedeng sa atin sinasabi yun, nakaka-relate lamang po tayo doon.
Amen po ba? Sapagkat sinulat ang Bible, napakarami na pong panahon. Amen po ba? At maaaring makaka-relate po tayo sa salita ng Diyos at marami po tayong matututunan. Pero hindi po lahat ng sinabi ng salita ng Diyos ay para sa atin. Meron nga po doon at nagbigti si Judas. So sobrang mong problema, nabasa mo at nagbigti si Judas, magbibigti ka rin. Joke lang po yun. Amen po ba? So makikita po natin, we must be unified. Ang sabi po rito, the church is the last place on earth where there should be strife and discord. Yahweh hates the person that sows discord among the brethren. Sabi po sa Proverbs 6:19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Ano ibig sabihin ng discord? Strife, contention. Ano ibig sabihin ng contention? Yung po bang pinagmumulan ka ng away? O gumagawa ka ng away? O gumagawa ka ng gusot? Amen? Meron po kasi sa ibang churches, nakikita ko po, meron pong mga tao doon na ang tawag po mga epalistic movement, mga ganun. Ano po? Pagka ikaw epal, gusto mo lagi ka kinukuha mo yung attraction ng iba. Amen? Ganun po ba? Wala naman pong problema doon Amen po ba? If you want to have an attraction, kailangan kausapin mo yung tao, lalo na pagkabisita, pakita natin yung ating magandang pag-uugali. Okay din naman, di po ba? Pero ang pinakamahalaga, na we must be unified. Unified in what sense? Paano tayo unified? Doon sa kaisipan ng ating Panginoong Yeshua. Unified doon sa kaisipan ng ating pastor. Kung ano yung kaisipan ng ating pastor, kung ano yung doktrinang tinatayuan ng ating pastor, na ating pananiniwalaan, we must be unified. We must be united. Amen? Nandito nga tayo sa church, pero hindi naman unified yung ating doctrine. Samantalang tinuturo naman sa atin, tinuturuan tayo kung ano yung mga doktrinang dapat nating paniwalaan. At pinag-aralan yan, pinanalangin yan. Amen po ba? At hindi tayo basta-basta na sumusunod na lamang sa doktrina na mali. Sapagkat lahat po yan pinag-aaralan. Sabi nga po ni Ma'am Ning, nag-aral po sila Talagang umiiyak pa po sila sapagkat nakita nila yung katotohanan at isinyer po sa atin. Mapalad po ako sapagkat isa po ako doon sa nagising sa katotohanan. Amen po ba? At mapalad po tayo sapagkat mayroong nagtuturo ng katotohanan. Sapagkat kung hindi po natin alam yun, ano mangyayari sa atin? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So we must be unified. Ano po? Sabi po rito, pagka daw po walang unity, kahit po sa choir, pagka po may isang tenor at nagsoprano, wala nang unity. Amen? Pero pagka tayong lahat, kasama na ako doon, nag-aaral, pinagbuti yung pagpapractice, sapagkat minsan na nangyayari, sa akin din, naranasan ko rin yun, mga kapatid. Pero pinipilit kong baguhin. Ano lang naman yan, choir lang naman yan. Mamaya na ako magpa-practice, may time ka naman na. Ito muna yung uunahin ko. No. Kailangan lagi po nating priority ay yung gawain natin sa Panginoon. At kailangan, sabi nga ni Atty. Paul, pagka ginagawa mo isang bagay, kailangan para sa Diyos at gusto mong gawin para sa Kanya. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So we must be thankful. We must be unified. And number 3, kita nyo, tapos na. And number 3, we must be humble. Sabi po sa Chronicles 34:27, because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God, when thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rend thy clothes, and weep before me. I have even heard thee also.
saith the Lord. So, we must humble ourselves kay Yahweh. Lalong-lalo na pag nandito po tayo sa bahay ng ating Panginoong Yahweh. Sapagkat dito po, sinasamba po natin siya. Pinapangaralan po natin siya. Itinataas po natin ang pangalan niya dito sa lugar na ito. Amen po ba? Kung ang lugar pong ito ay hindi na rin po naiiba sa mga restaurant, sa mga office, sa mga palengke at sa ibang bagay, how can we do that? Ano? Kailangan po humble po tayo. Humble, ibig sabihin humble sa harapan ng ating Panginoong Yahweh. Amen po ba? Kaintindihan po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong mga illustrations kung paano tayo maging humble, katulad po ng dalawang anak ni Eli. Ano? Yung dalawang anak ni Eli ay como anak siya ng marami po nangyayari ito, ano? Como anak ng pastor. Yung mga dapat na hindi gawing ginagawa nila doon sa bahay ng Panginoon. Amen. Para po ba silang entitled, ano? Pero how to behave ourselves in church? Hindi po exempted dito yung mga anak ng pastor. Hindi po. At hindi rin naman po exempted yung mga anak ng miyembro. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi pa po si Diotrephes naman po, ang problema po niya sa 3 John 1 verse 9 to 10, manifested by a desire for preeminence. Gustong-gusto niya siya yung mataas. Para po yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung epalistic movement, ano, mas gusto pa, mas mataas pa siya sa pastor. Hindi siya teachable. Hindi yung heart niya, hindi teachable heart. Amen po ba? Pagka ganon, you must be humble yourself. Ano? Kasi kailangan humble ka pagkaharap natin ng ating pastor, sapagkat kailangan maging humble tayo sa harapan ng ating pastor, sa harapan ng pamilya ng ating pastor, upang pag nakita iyo ng ating mga bisita, makikita nila kung paano tayo nag-behave sa bahay ng ating Panginoon. At yun yung tutularan nila. Amen po ba? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 4, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Sabi po sa number 4, how to behave in church. Sabi rito sa 2 Chronicles 7:13, now when Solomon had made me an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Verse 2, and the priest could not enter into the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. That is how they reverend our Lord Yeshua. Ano po? Fear of the Lord. Tinuro nga po ni Attorney Paul kung ano yung fear of the Lord. Ang ibig lang sabihin po yan, be reverent. Ano po? Igalang po natin. Igalang po natin ang ating Panginoong Yeshua. Igalang po natin ang mga leaders ng church na ito. Igalang po natin yung mga matatanda, yung mga bata, para sa mga bata. Igalang po natin, mag-akto po tayo, na reverent tayo pag nasa loob tayo ng house ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po ba lahat ang mga nasave na rito? Taas ang kamay. Lahat po ng nasave. Amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kung naniniwala po kayo na nasave kayo, na pinananahanan na po kayo ng banal na Espiritu ng Diyos, na ang Diyos ay nasa sa inyo, na ang templo ng Diyos ay ang ating katawan. Naniniwala din po tayo na pagpasok po natin, kahit saan tayo naroroon, na pagpasok po natin dito sa bahay ng ating Panginoon, kasama natin siya
nandoon siya. At ano po ba ang purpose kung bakit tayo narito? Para ano? Purihin, sambahin, ano po, igalang, papurihan, itaas ang ngalan. Give due reverence sa ating Panginoong Yahweh, Lord of Lords, King of Kings. Amen po ba? Kung naniniwala po tayo doon na makapangyarihan ng ating Panginoon at kahit saan ka mapunta, nakikita niya yung ginagawa mo. Gusto niyo po bang nakikita ng Panginoong Yeshua na naririto po tayo sa church, di po natin siya ginagalang? At paano natin siya hindi igagalang? Sabi sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Amen po ba? So makikita po natin, ano yung priority natin pag nasa church tayo? Ang priority po natin is, igalang natin yung ating mga ginagawa. Amen po ba? May kwento po ako sa inyo, yung aking pong pastor. Dami po kasing ginagawa. Si Sister Yang, bagal, yung mga bata, ang tagal gumayak. Ako nakabihis na. Pero sila hindi pa, Sunday. Di nag-aapura kami. Miinit na ang ulo ko, nakakunot na ang ko. Pagpunta namin ng church, naku, haya na. Preaching na. Sabi ko, ay salamat, preaching, inabutan ko. Upo kami. Makinig ako, ay salamat, Panginoon. Nung natapos na ang preaching, body-body kami ng pastor Sabi ko, Pastor, mabuting naabutan ko yung preaching mo. Sabi ko, muntik na naman ka, hindi ako umabot. Sabi ng pastor, umabot ka sa preaching, pero hindi ka nakasamba sa Panginoon. Paano ba natin i-worship ang Panginoon? Wino-worship natin siya sa pagsama-sama natin pag-awit sa Kanya. We are worshiping the Lord in spirit and in truth sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoong Yeshua. May mga awit tayo na talagang pinaparangalan natin siya. And then we are worshiping the Lord hindi man lang natin kayang itaas ang ating mga kamay to give reverence to our Lord Yeshua Christ. Amen? Itinuturo naman po sana natin dito. Amen? Na pagsasambahin natin ang ating Panginoon, umaawit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan, we are very thankful, we are unified, we are reverent. Itataas natin ang kamay natin pag umaawit tayo, lalo na pag patungkol sa Kanyang mga awitin at pag sinasamba natin siya. There are so many things na nagpapakita kung paano sinasamba ang ating Panginoon. Yung iba lumuluhod pa. Pagpunta mo ng Muslim, pagpasok nila doon sa sinagoga nila, luluhod sila, pagkatapos hahalikan pa yung pader. And every time that they are praying, lumuluhod sila. Pagpasok po sa iba, nung ako po ay kumandidato bilang konsyal ng barangay, I am 18 years old, natalo po ako, pero dinala po ako ng Iglesia ni Cristo, in-invite po kami magsimba dun sa kapilya nila. At alam niyo po ba, pag nasa kapilya ka ng Iglesia ni Cristo, para kang nasa langit. Tahimik na tahimik, disiplinadong disiplinado. At naniniwala sila na yung sinasamba nila ay yung totoong Diyos. Amen po ba? May kakwento po ako sa inyo. Meron pong isang lugar sa Africa. Ano po? And then dito sa lugar nito sa Africa ay mayroong silang sinasambang ilog. Yung ilog na yon, matagal na nilang sinasamba. Yun na kasanayan na nila. Maliliit na bata pa. Basta yun na, sinasamba nila. Meron dong isang mapakalaking crocodile. Ano po? At every once a year ay nagbibigay sila doon. Nag-worship sila. Ano po ginagawa nila? Pipili sila ng pinakamalusog na anak nila. At pagkatapos, isasabihin nila, i-offer nila doon sa ilog, doon sa Diyos nila. Alam niyo po ba? Pagdating ng isang taon, lahat ng may mga anak, ino-offer po talaga
inaalaga nila yung anak nila. Ito. I-offer ko siya sa paniniwala nila na matutuwa ang kanilang Panginoon dahil sa kanilang mga offering. Ewan po ba, nag-uuna-unahan sila. And then after that, may napili isang malusog na bata, napakapoging bata. Kung napanood nyo yung Lolo and the Kid, ewan ko, bago yun. Napakakuyot ng bata na yon. Alam niyo po ba ang ginawa? Kinuha yung bata, itinapon doon sa malaking crocodile, nginuya ng crocodile. Patay yung bata, pagka nung namatay na yung bata, nagre-rejoice, pati yung magulang, sapagkat tinanggap ng kanilang Diyos yung offering nila. Mali po yun, di po ba? Kaya lang, yung mali ang mayroong malaking pananampalataya, samantalang yung totoo ay dapat sana tayo yung napakalaki ng pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? We give reverence. Amen. Sabi po rito, walking in late, getting up, and leaving early. Maraming, pare, hindi pa tatapos yung church may timawag sa'yo, kailangan mo na, ganito, may kailangan, importante ito. Lalo na pag, importante. Mauna na po ako, pastor. Hindi pa tapos yun. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Huwag po kayong maging tahimik sapagkat ako'y ginawa ko rin po ito. Tandaan niyo po, bawat preacher, pastor na tumatayo po rito, pagkatapos nagbabahagi ng kanyang salita, ang unang-unang tinatamaan, kami at yung pamilya ko. Amen po ba? Hindi po ito patama sa lahat, sapagkat in general po ito, nangyayari po talaga ito. At kahit sa ang churches, nangyayari po ito. Amen po ba? Kaya lang yun nga po yung sinasabi ko. When we behave in church, dapat po ay alam natin na tayo'y naglilingkod sa ating Panginoong Yeshua na ating Panginoon. Na kung talagang naniniwala tayo, amen, hindi lang sa nguso, kundi sa gawa, doon natin maipapakita kung paano tayo magmahal sa ating Panginoon, kung paano tayo maniwala, at kung paano yung pananampalataya natin, at kung paano natin isinuko yung buhay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So sabi po rito, marami po slamming doors, making noise, cellphones, food, drink, sa inside the church, kids running in the church up on the platform, talking in church, disruptions, never going to the altar. Amen? Never going to the altar. Pinaliwanag po namin, bakit pa ang Baptist pagka tapos na mag-preach ay nag-i-invite na go to the altar and then pray? Why? Pagpapakita po yun ng reverend natin sa Panginoon. Amen? Yan lang po, tsaka dito, ang altar. We must be humble ourselves to God. When we invite you to the altar call, ibig sabihin nun, tinitingnan ng Panginoon kung sino yung faithful sa Kanya at kung sino yung nagre-reverend sa Kanya. Sino yung gumagalang sa Kanya. Meron po mga matatanda, hindi na po nakakalakad. They are exempted. Pero yung kayang-kaya po nating pumunta dito sa altar, lumuhod, umiyak, ibig sabihin po yun, nagbibigay po tayo ng commitment para sa ating Panginoon. Sama pa. Walang, hindi po tayo nagagalit. Dun sa, kung ayaw nyo dito, pag altar call, you are not going to the altar, okay lang. Okay lang. Total, hindi naman po ako yung sinasamba natin Ang sinasamba natin, walang iba kundi yung ating Panginoong Yeshua. At sino ba yung nakakakita kung paano natin sambahin ang ating Panginoong Yeshua? Kundi siya lamang. Amen? You cannot please God without faith. Amen po ba? Kung naniniwala tayo. Amen? Parang mga Muslim, naniniwala sila. Kaya pagpasok nila doon sa kanilang simbahan, naghuhugas pa sila ng kamay, naghuhugas ng paa, nililinis yung kanilang sarili, tinatanggal nila yung pangyapak nila.
Actually, may mga Baptist churches nga ngayon na take off your shoes eh. Amen po ba? May mga Baptist churches ngayon, pagka late na, sasara na yung pinto. Hindi ka na makakapasok. Amen? Amen. So makikita po natin, we have multiple opportunities to you to slip in and out without distraction. Lalong-lalo na po pagka it's preaching time. When it's preaching time, salita ng Diyos, makinig ka. When it's preaching time, salita ng Diyos, diyan ka lang sa upuan mo at makinig. At yung pagpapala ng Panginoon, makakamtan mo. Amen? 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 Amen. Next, tatapos na po tayo. Sabi po rito sa next, yung pinakahuli na yan. 1 Corinthians 2:14-16. But 1 Corinthians 2:14-16. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Foolishness unto him, neither he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Sabi pa po rito, be discerning. Discern means examine or judge, to investigate, examine, inquire into, scrutinize, sift, question. We should examine ourselves. We should be discerning. Ano po? Try to come to church with the mind of Christ. Pag pupunta po tayo lagi po tayo iisipin natin na, ano ba yung isipan ng ating Panginoon? Pupunta tayo ng church. Ano po? What is God trying to do? Ano ba yung gustong ipaalam sa atin ng ating Panginoon? Ano po? What is on God's agenda for this service? Ano ba yung agenda ng Panginoon sa service natin? Ano po? If Yeshua were here, what would He do? Pinrich po nung Sunday ni Attorney Paul yun. Kung nandito si Yeshua, ano yung makikita ni Yeshua? Matutuwa ba siya? Mag-please ba siya? Maglo-glorify ba natin ang ating Panginoong Yeshua? Amen? How would He conduct Himself? Would He go sit in the corner and be a spectator? Sabi rito, discern the burden of the pastor. Napakarami pong burden ng ating pastor. We should discern the burden of our pastor, Ma'am Neng. We should discern the burden. Eka nga unang-una ko pong pasok doon po sa Iglesia ni Cristo. Sabi nung minister, nag-pre-preach yung minister. Sabi ng minister, kung ikaw ay hindi makagagaan, huwag ka na maging pabigat. Ang sakit nun. Grabe talaga sila mag-preach. Kung nagiging pabigat ka lang, huwag ka na rito pumunta. Ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin? We should discern the mind of Jesus Christ and Yeshua Christ and our pastor and mga leader dito. We should discern this. Na yung burden nila ay nadi-discern natin. At hindi tayo nakapagpapabigat doon sa burden nila, bagkus nakagagaan tayo doon sa burden nila. At paano tayo makagagaan doon sa burden nila? Brothers, ito, wala naman akong ibibigay. Mahirap lang naman ako. Amen? O, edi tumulong ka. Tumulong ka sa abot ng iyong makakaya. Kung ano yung pinagkaloob sa inyo ng Panginoon, meron kang kamay, meron kang paa. Pwede kang umawit sa Panginoon. Amen? Pwede kang pagka nakausap mo yung tao, gagaan ang kanyang pakiramdam. Sapagkat, napakaganda naman ang sinabi sa akin itong brother na to. Gumaan ang pakiramdam. Amen?
Kaya po tayo narito, nakapagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Baka mamaya, ang nangyayari, pag nakausap niyo si Brother Sito, manghihina kayo. Napakahirap ng ganun. Dapat pag nakausap niyo ako, puro papalakasin ko kayo. At gayon naman din kayo, vice versa. Kailangan din po natin ng pastor natin, palakasin natin siya. Ang pamilya po ng ating mga pastor. Dapat po palakasin natin sila, igalang po natin sila. Huwag po tayong dumagdag doon sa burden na kanilang binubuhat. Amen po ba? Mahal po natin sila eh. Sila yung leader natin eh. Sila yung iginagalang natin eh. Amen po ba? At makikita natin yun kung paano natin sila makikita ng ibang tao yun. At pag nakita ng ibang tao yun, sasabihin nila, grabe, napakasarap dyan. Nagmamahalan sila. Amen po ba? Nadidiscern nila yung mga kailangan. Sabi pa po rito, discern the need of the visitors. Ano po? Kaya unang-unang nakaka-discern ng needs of the visitors, yung ating pastor eh. Makita ninyo, inayos na naman niya yung mga... Kasi yung mga bata, pag doon ginagamit, ang ingay-ingay eh. Ngayon, may narinig po ba kayong ingay? Wala, andun sila. Tahimik sila doon. Tinuturuan sila doon. Nadidiscern ng pastor natin. Yung dapat tayo din nadidiscern natin. That is how we behave in church. Amen po ba? Sabi pa, discern the needs of your brothers and sisters in the Lord. Kung merong needs sila, kailangan natin silang ipag-pray, kailangan natin silang tulungan. Kung may maitutulong tayo, tulungan natin sila. Discern the spiritual state of your children. I am talking to the father, to the lolo and lolas here. Turuan po natin ang ating children. Sabihin natin, this is the house of the Lord. Kailangan igalang mo. Pag nasa loob ka na ng church, igalang mo ang bahay ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa doon, ano yung ginagawa? We are worshiping the Lord in spirit and in truth. Amen po ba? Tayo ba'y tumayo? Tayo ba'y manalangin? Hallelujah.